Komisyon on Eleksyon, may planong pakiusapan ang Presidente Bongbong Marcos na isama sa holiday ang November 3, 2026 para mas marami daw ang makaboto sa November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Hello, good morning mga kapobre. Welcome back muli sa ating munting channel, Cap John Official. Araw ng Huwebes ngayon at pitsa 30 na sa buwan ng Hulyo mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog. So for today's vlog, update na naman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So kahapon po sa upload natin na safe na nga ba ang BSK 2026 or namimiligro pa itong mapospon. Ang dami pong nag-react. Pakiusap ko lang po sa ating mga kaibigan na nagre-react sa ating mga video. Pakitapos po, tapusin nyo po ang video bago po kayo mag-comment. Dahil yung comment nyo po ay hindi na po naakma sa aking mga sinasabi sa video. Kaya pakiusap po bago po kayo mag-comment, panoorin nyo ng buo ang ating mga video mga kapobre. Para hindi malihis yung inyong mga komento. So okay, salamat sa nanonood at sa nagko-comment. So for today's vlog, pag-usapan natin tong pangamba ng COMELEC. So nangangamba po ang Komisyon on Eleksyon batayan sa latest interview ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. So mga kapobre, ang ating halalan po sa barangay at sangguniang kabataan ay magaganap sa November 2, 2026 at hindi pa po nagbabago yan mga kapobre. Yan po ay napapaloob sa Republic Act 12232 na siyang umiiral na batas ngayon mga kapobre. So November 2 is araw ng mga patay. At yan po ay holiday. So bago ang November 2, November 1 ay undas po yan. Wala ring pasok yan mga kapobre. So ang pangamba ngayon ng ating Komisyon on Eleksyon ay baka pagkatapos ng undas, pitsa 1 sa Nobyembre, ay baka magsiuwi na ang ating mga kababayan na galing sa mga malalayong lugar na dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Baka nga sa November 2 magsiuwi na sila dahil sa November 3 ay may pasok po sa trabaho. Kaya yan po ang pinangangambahan ng ating COMELEC na baka hindi na makapagbuto ang ating mga kababayan dahil November 2 pa lang ay magsiuwi na dahil nga may trabaho or may pasok kinabukasan pitsa 3. So ang Komisyon on Eleksyon ay nagbabalak na pakiusapan ang Pangulong Bongbong Marcos na pati itong November 3 ay gawing walang pasok or i-declare na holiday or non-working holiday para po daw hindi magkandara pa na uuwi ang ating mga kababayan. Baka nga masakripisyo pa itong halalan sa November 2 dahil nga may pasok sa pitsa 3. Kaya ito ngayon ang panukala at pinag-aralan ng COMELEC na pakiusapan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na isama na sa holiday ang November 3 para masiguro na yung uuwi galing malalayong probinsya, galing Maynila
ay makaboto sa November 2 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So magandang plano yan ng Comelec para totoo naman po, baka naman magkandara pa na uuwi yung iba hindi pa makaboto, uuwi na kaagad dahil sayang naman pag naka-absent sila kinabukasan November 3. So sana po ay sang-ayunan ng Presidente Bongbong Marcos ang pakiusap ng Comelec na i-declare na holiday isama ang November 3, mga kapobre. At para klaro, ito po ang latest na panayam kay Comelec Chairman George Erwin Garcia. Here we go, mga kapobre. Segue ko lang, yung sa barangay naman, in SK elections, magre-request po ang inyong Commission on Elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uuwi ang mga kababayan natin. Pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad yung mga kababayan natin uuwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Samantalang kung ang November 3 ay wala rin pasok, at least kahit lumuwas sila ng November 3 na papuntang Maynila o papunta sa mga lugar na doon sila nagtatrabaho o doon sila pansamantalang nakatira, kahit paano po, safe tayo na ang November 2 makakaboto yung mga kababayan. So yan po, mga kapobre, maliwanag. Yan po ang plano ng Commission on Election na pakiusapan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isama sa holiday itong November 3 para hindi magkandara pa na uuwi ang ating mga kababayan sa Pitsa 2 pa lang, imbes araw ng eleksyon baka i-skip nila ang eleksyon at uuwi na dahil nga may trabaho sa Pitsa 3. So antabayanan natin yan, mga kapobre, at tayo rin po ay manalangin na sana po i-consider ng Pangulong Bongbong Marcos na isama na sa holiday itong November 3 para mas marami ang makaboto sa November 2, mga kapobre. So again, pakiusap sa ating mga kaibigan na nagko-comment, tapusin nyo po ang mga video na ating na-upload bago po kayo magko-comment, dahil yung comment ng iba ay hindi na po tumutugma sa ating mga sinasabi sa video. Siguro yung title lang ang kanilang pinagbabasihan sa kanilang mga komento. Kaya pakiusap ko po, tapusin nyo po muna ang video bago kayo mag-comment, mga kapobre, dahil yung iba below the belt na po yung comment pero hindi naman naayon doon sa ating sinasabi sa video. So again, salamat sa masugid niyong pagsubaybay sa ating mga content. Maraming salamat po dahil nandyan kayo. Malaking bagay na po. Isang like lang, isang comment lang, ayan po ay nakapagpaligaya na at para ganahan pa tayong gumawa ng ganitong mga content. Again, hindi po tayo dito gumagawa ng fake news. Base po ito sa mga balita mismo sa Comelec, sa DILG, or sa mga congressman, mga senador, at mga pronouncement ng mga reliable na mga politiko. So hanggang dito na lang, mga kapobre. Bye bye and God bless us all. Love you all.